And welcome back again mga tropa dito sa BGM Livestock Farming TV. And for today's video nga ay pag-uusapan po natin kung may kita pa rin po ba sa pag-aalaga ng kambing o sa pag-goat farming. So napakagandang topic nito ngayong araw, kaya pakinggan nyo po at tapusin nyo po itong video na to hanggang dulo. So sa experience ko po kasi mga tropa, nag-alaga po ako ng mga kambing way back 2019. So nag-start ako sa mga native. Then, habang tumatagal, syempre, natutuwa ako mag-alaga. Tapos, nakikitaan ko ng potential nung time na yun kasi nga, dumaan yung pandemic na talagang peak season talaga ng pag-aalaga ng kambing kasi nga, nawalan ng trabaho mga tao, bumagsak ang turismo, umuwi sa kanya-kanyang mga probinsya, nag-quarantine, syempre, lumalayo sa mga syudad kasi nga, lockdown nun. So, nag-isip yung mga tao ng ibang pagkakakitaan na nakitaan ng potential po yung pag-aalaga ng kambing, yung mga agribusiness, pumatok po talaga ng pandemic. So doon nag-start yung pag-aalaga ko ng kambing. So meron ako doon mga native dati, nabili ko lang ng mga halagang 4,000, 5,000. Then habang tumatagal mga tropa, nakikitaan ko po ng potential at bumili na rin po ako ng mga upgraded na kambing doon sa mga nakikilala ko. Tapos nag-search ako sa Google, meron palang mga groups ng kambingan industry. So, unti-unti ko po ako natuto. Then, bumili na rin ako ng mga F1, mga upgraded doe, F1, F2, F3. So, yung F1 nga po pala mga tropa, ayun po ay combination po ng isang native doe na napakross po sa isang full blood bower na 100% bower blood. So, ikinross po yung native sa isang full blood bower. Kaya ang kinalabasan po mga tropa ay F1 o yung upgraded bower. So, ibig sabihin ng F1, 50% full blood bower, 50% full blood bower blood, and 50% native blood po. So yun po yung ibig sabihin ng F1, kumbaga na-upgrade po. Then yung F1 naman, ikinross muli sa full blood back. Ang kakalabasan naman po nun ay F2 na po. Kumbaga unti-unting tumataas yung breed, unti-unting tumataas po yung presyo. So yung pag-aalaga nga po talaga ng kambing ay talaga namang medyo mahirap kasi nga mangungumpay ka, marami kang kinakailangan isalang-alang, kinakailangan yung lugar mo maganda, walang nagre-reklamo. Tapos at the same time, marami kang tanim na kumpay, meron kang source ng pagkain na pwede mong kunan, hindi lang yung umaasa ka sa pangungumpay o yung paghahanap ng kumpay kasi medyo mahirap po talaga at nagkakaproblema po sa pagkain ng kambing once na nag-alaga ka ng marami. Pero once na meron kang taniman, talagang malaking bagay po kasi nga, libre po yung pagkain ng kambing, low maintenance. Kagandahan sa kanila, pwede mo silang alpasan kung meron kang maluwag ng pastulan. Talagang kikita ka po ng malaki pag meron kang pastulan o yung maluwag na lupa. Kasi nga, ang kambing naman pwede naman yung kumain lang ng damo at tubig since na yung mga alaga naman po natin ay mga full blood bower na. So wala tayong mga native. Siyempre, binibigyan na po natin ng sapat na nutrisyon at dinadagdagan po natin yung ganda ng routine o ng pag-aalaga sa kanila. Sa pamamagitan ng paggamit nga po ng mga commercial feeds, nagbibigay na rin po tayo ng mga supplements na nakakatulong po para ma-maintain po at mas mapaganda po natin yung katawan ng kambing na habang bumibigat po sila ay medyo tumataas po yung presyo. So yun nga, yung pag-uusapan natin ngayon, talagang may kita pa rin po sa pagkakambing. Kumbaga, tumataas yung demand, bumababa minsan yung supply kasi nga sa dami nga po ng mga baguhan na pumapasok sa industriya, talagang nagugustuhan nila yung pag-aalaga kasi nga hindi lang siya libangan, at the same time kumikita ka pa rin. At kalimitan nga po sa mga retirement plan ng mga ibang kaibigan natin, ang pinipili po nila ay goat farming since na ayun nga po, libre yung pakain, kailangan lang may maluwag kang taniman, may pastulan ka, talaga pong maliit lang po yung gastos. Ngayon, kinakailangan lang po natin na talagang kahit pa paano tutukan natin, maghanap tayo ng mag-aalaga at mapapagkatiwalaan na talagang bibigyan sila ng atensyon at aalagaan na mabuti na sa ganun maiwasan po natin yung mortality o yung pagkalugi mga tropa. Kasi sa pag-aalaga ng kambing, hindi lang basta-basta pakain lang ng pakain, kinakailangan yung tagapag-aalaga mo maalam mag-check kung may sakit ba ang kambing, kung ano ba yung dapat i-apply once na nagtatay sila. Para sa ganun, maiwasan lagi natin yung pagkalugi o yung pagkakaroon ng mortality na talagang nakakalungkot at nakakapagpalugi po sa ating negosyo. So yung mga gustong pumasok sa industriya ng pagkakambing, kinakailangan po natin mag-umpisa muna po tayo sa mababang breed na mga native. So pag natututo ka ng mag-alaga, medyo may knowledge ka na, pwede ka na mag-upgrade unti-unti, pwede ka magpastad sa mga full blood bower back na available sa lugar nyo para sa ganun ma-upgrade yung lahi ng kambing mo.
Then unti-unti ka mag-upgrade. Halimbawa, nakapagpaanak ka, ibebenta mo yung anak, bibili ka naman ng mga upgraded hanggang maging pure breed, hanggang maging full blood. Kasi iisa naman po yung panahon ng pag-aalaga ng kambing. Talagang minsan talo po sa native pagka yung pag-aalaga mo nagbibigay ka ng mga feeds, nagbibigay ka ng supplements kahit mga native lang, tapos wala kang pastulan, minsan tinatalo po. Kasi gaya nga nasabi ng iba, iisa yung panahon ng pag-aalaga, iisa yung pagod. Kung kaya ng budget mo, ng puhunan mo na mag-aalaga na ng mga pure breed o mga full blood, talagang hindi ka talo sa panahon ng pag-aalaga. Kinakailangan lang mga tropa na pag ima-market mo yung mga full blood o pure breed, kinakailangan mga quality. So mag-aalaga ka na lang din, kinakailangan pumili ng magandang bloodline, magandang postura ng kambing, magandang itsura, at magandang linyada. Na sa ganun, yung paparamihin mong kambing, hindi ka masasayang yung panahon mo, hindi masasayang yung oras mo, na once na i-market mo ito is mabebenta mo kasi nga maganda po yung kalidad ng bloodline niya na makakatulong sa'yo para ma-market mo ito. So yun lang naman, talagang may kitahan talaga natin ng potential yung pagkakambing since na ito nga po ay low maintenance at kinakailangan lang po ng maluwag na pastulan, meron tayo source ng pagkain, may mga taniman tayo, hindi po tayo malulugi. So yan, nagsimula lang talaga ako sa mga native, upgraded. Tapos habang tumatagal, nag-upgrade ako ng mga pure breed, full blood. Talagang masasabi ko na kumikita po ako kasi nga marami na rin po ako na-adika sa pagkakambing. Nakabili rin tayo ng mga kahit paano, nakabili rin po tayo ng sasakyan, malaki po yung naitulong. Nakabili po tayo ng ibang lote sa pamamagitan ng pag-aalaga ng kambing. At nakita natin ang potential yung goat farming industry. Tapos dito po sa pag-aalaga ng kambing, wala po ditong peste na kinakailangan bakunahan mo. Pero yung iba po kasing malalaking farm, nagbabaksin po sila na para sa preventive maintenance po nila para hindi magkaroon ng peste. Pero sa experience ko mga tropa, wala talagang tumamang peste o kung anong mga sakit na malala sa mga kambing na talagang kinakailangan bakunahan. Walang ganun. Wala akong na-experience na ganun. Kinakailangan lang may proper program ka sa kanila. Monthly and deworming. Nagbibigay ka ng once a month ang vitamins o kung ano yung kailangan nila. Tapos may sapat na nutrients yung kinakain nila. Nagbibigay ka ng mga damo, legumes. Minsan naghahalo ka ng molasses sa painom nila para sa ganun. Lumalaki po na malusog yung mga alaga natin. At once na malusog nyo pong napalakihan, maayos yung pag-aalaga nyo, madali nyo po silang ma-market sa merkado. Kung madali natin sila maibebenta once na maganda sila. At kung gusto nyo naman po yung mga bower, pwede po yun, meat type. Kung gusto nyo naman Anglo-Nubian, panggatasan po yun. So hanggang dito lang muna mga tropa. Maraming salamat sa inyong lubos sa panonood. And shoutout po sa mga solid na sumusuporta sa atin dyan. God bless and happy farming.